Sa front door ako bababa. Imporma ni Malakay. Tumango naman ang assistant niya at inuto sa driver. Nang pagbuksan siya ng pinto, agad siyang bumaba. Naglalakad na siya papunta sa building, pero may babaeng paatras na naglalakad sa harap niya. Hindi ako sure kung dito nagtatrabaho ang kapatid ko, saad ng babae. Saktong pagharap nito, sumabog ang laman ng echo bag sa dibdib ni Malakay, kasabay ng isang malansang amoy. Sa isang iglap, tumalsik ang kung ano-ano sa kanyang suit. Bumuka ang takip ng sinaing na isda at kumalat ang tuyot na kamyas sa harap ng Valencia Tower. May ilang piraso ng kanin ang dumikit sa mamahali niyang Amerikana, habang ang malangis na sabaw ng isda ay dumaloy mula sa balikat niya pababa sa manggas. Tumigil ang lahat ng tao sa entrada. Mga empleyadong papasok pa lang, mga receptionist sa loob ng lobby. Ang security niya agad din na naalarma. Naniga si Malakay sa kinatatayuan. Hindi agad pumasok sa isip niya ang nangyari. Kanina lamang ay maayos siyang naglalakad papunta sa pinto, bitbitang pagod at pagkainis sa panibagong araw. Ngayon, nabalutan siya ng amoy ng isdang parang ilang oras nang nakababad sa araw. Pakiramdam niya'y nilapastangan ang buong pagkatao niya. Hala, sorry Manong, sigaw ng babaeng bumangga sa kanya. Napatingin siya rito. What the? Manong? Payat at morena ito. Simpleng blouse lang ang suot at lumang maong. Nakatali ang buhok sa magulong ponytail at may ilang hiblang kumawala sa noo. Mukha itong litong-lito at gulat na gulat din. Ngunit ang unang pumasok sa isip ni Malakay ay iisa lamang. Probinsyana ang kaharap niya. Nara! Diyos ko, Nara! Sigaw ng kasama nitong babae na mas maliit at parang daga ang boses. Sinabi ko sa'yo, tingnan mong daan, nakabangga ka ng tao. Nara. Tumimo agad sa isip niya ang pangalan nito. Tiningnan siya ng babae na si Nara mula ulo hanggang paa. Saka lumaki ang mga mata nang makita ang kalat sa suot niya. Pasensya na po, mabilis nitong sabi. Hindi ko kayo nakita. Nagmamadali kasi kami at... Hindi mo ko nakita. Putol agad ni Malakay. Malamig ang boses ngunit halatang kumukulo na talaga ang kalooban. Nasa harap mo ko. Hindi ako poste. Hindi rin ako maliit para hindi mapansin. Napaatras ng bahagya si Nara. Ngunit hindi siya yumuko. Napansin yon ni Malakay at lalo siyang nainis. Sanay siyang kapag nagalit siya, umaatras ang tao. Ngunit ito, kahit mukhang walang-wala, nakatitig pa rin sa kanya. Pasensya na nga, sabi ko. Sabi ni Nara, pinipigilan din ng inis. Kung gusto nyo, lilinisin ko ang natapon. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang ang lahat. Humigpit ang panga ni Malakay. Naamoy niya muli ang damit niya at halos masuka siya. Aksidente? Ganito bang aksidente mo? Bumangga sa tao tapos bahain ng basura. Alam mo ba kung magkano ang suot kong damit? Hindi ko alam. Sagot ni Nara. Bahagyang nakataas ang baba. At saka, anong basura? Hoy, pagkain kaya to. Ilang beses kong pinakuluan. Saka damit lang yan. Nalalabhan naman. Napatigil si Malakay. May ilang taong napasinghap. Hindi siya makapaniwalang sinagot siya nito ng ganoon kadiretso. Anong sabi mo? Dahan-dahan niyang tanong. Ang sabi ko, ulit ni Nara, mas malinaw na ngayon. Damit lang yan. Nag-sorry na ako. Hindi mo kailangan sigawan ako na parang binili mo ang buong mundo. Parang may sumiklab sa dibdib ni Malakay. Mas lalo siyang lumapit sa babae. Makinig ka. Ako ang may-ari ng building na to. Bawat ilaw dito, bawat tile, bawat sweldo ng guard sa paligid, sa pamilya ko galing. Kaya oo, may karapatan akong sigawan ka kapag sa harap mismo ng gusali ko ka nagkakalat. Natigilan sandali si Nara. Akala ni Malakay ay matatakot na ito. Pero mali siya. Aha, ikaw pala may-ari. Sabi nito, sabay tingin sa paligid.
Bakit hindi mo pagmamayari ang ugali mo? Kasi mukhang wala kang kontrol doon. May ilang empleyadong napaubo para takpan ng tawa. Namilog ang mga mata ni Malakay. Sa buong buhay niya, bihira siyang hamunin ng ganoon sa publiko. Lalo na ng isang babaeng mukhang bagong salta sa syudad. Hindi mo mababayaran kahit butones ng suot ko, malamig niyang sabi. Kaya tigilan mo ang tapang na hindi bagay sa itsura mo. Kahit magtrabaho ka buong taon, baka manggas ko pa lang kulang ka na. Namula ang pisngi ni Nara. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tinamaan ito. Ngunit hindi luha ang lumitaw sa mata ng babae, kundi galit. Parang pusang mangangagat. Talaga? Sabi nito. Di wow. Sana pati pagkatao mo branded para may value naman. Napairap na lang si Malakay. Palalagpasin niya yon. Kung hindi siya busy, papatulan niya si Nara. Pero sa ngayon, may iba siyang gagawin kaya tumalikod na siya. Bago pa makapasok si Malakay, mabilis na yumuko si Nara. Dumampot ng isang pirasong isda mula sa sahig at buong lakas yung ibinato sa kanya. Tumama yon sa ulo niya bago dumausdo sa buhok at batok. Lalong kumalat ang mantika at amoy kay Malakay. Doon na sumabog ang galit niya. Security! Sigaw niya. Agad lumapit ang dalawang gwardya at hinawakan si Nara sa magkabilang braso. Nagpumiglas ito agad habang sumisigaw ang kasama nitong babae. Bitawan niyo siya! Sigaw ng kaibigan nito. Hindi siya kriminal! Hoy! Bitawan niyo ako! Sigaw ni Nara. Siya na ngang bastos! Siya pang galit! Pinunasan ni Malakay ang ulo niya gamit ang panyo. Ngunit lalo lang kumalat ang amoy. Suklam na suklam siya sa sarili niyang itsura at sa babaeng dahilan nito. Dalhin niyo siya sa presinto. Malamig na sabi ni Tomas, sabay tingin sa kanya. Ako na po ang bahala, sir. Sir, maingat na sabi ng kaibigan ni Nara. Baka naman pwede pong pag-usapan muna. Anong pag-uusapan kung ginawa kong basurahan ng babaeng yan? Singhal ni Malakay. Muling nagpumigla si Nara. Hoy, mayabang na lalaki na akala mo Diyos. Ikaw ang bumanggarin. Akala mo kung sino ka dahil may building ka? Hindi ka naman gwapo kung hindi ka mayaman. Napatigil ang ilang tao. Napaharap muli si Malakay sa babae. Galit siya. Dapat galit lang. Pero bakit may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya? Walang takot ang tingin nito, pagsipsip o pag-arte. Puro galit at katotohanan lang. Yun ang pinakaayaw niya, pero pinakaiba sa lahat ng taong kilala niya. Bitawan niyo siya, bigla niyang sabi. Nagulat ang mga gwardya. Sir, sabi ko, bitawan niyo. Agad itong binitiwan. Hinimas ni Nara ang braso at masama pa ring tumingin sa kanya. Lumapit si Malakay ng dahan-dahan. Agad namang napaatras ang magkaibigan. Pero mukhang na-realize ni Nara na hindi dapat umaatras sa kanya. Sa halip, dinukot nito ang lumang pitaka mula sa bag. Kumuha ng 1,000 piso at mabilis yung idiniin sa dibdib niya. Eto, sigaw nito. Panglaban ng damit mo. Isama mo ng ugali mo. Baka sakaling matanggal din ang baho. Naniga si Malakay habang hawak ang perang nakadikit sa dibdib niya. Pagkatapos ay hinila ni Nara ang kaibigan. Takbo na, Leia! At tumakbo ang dalawa palayo na parang mga timang. Hoy, bumalik kayo! Sigaw ng gwardya. Ngunit itinaas ni Malakay ang kamay. Hayaan nyo! Huminto ang lahat. Pinanood niyang tumawid ang dalawang babae sa kalsada. Humahagikgik ang kasama habang si Nara ay lumilingon paminsan para irapan siya bago tuluyang mawala sa sulok. Tahimik ang paligid. Lahat nakatingin sa kanya. Naghihintay ng utos, naghihintay ng pagsabog. Ngunit si Malakay, nakatayo lang malapit sa entrance. Amoy isda, may 1,000 piso sa dibdib at may kakaibang init ng ulo. Pumutok ang baso sa marmol na sahig nang ihagis yon ni Malakay sa dingding. Nagkalat ang mga bubog sa gitna ng malawak niyang penthouse. Kumikislap sa liwanag na pumapasok mula sa salaming pader.
Nakakainis ang babae na yan. Saad ni Malakay at napapikit. Sino siya sa akala niya? Nung umaga pa ng kahapon niya problema ang babaeng yon. Hindi niya nakalimutan. Pakiramdam niya, nakadikit pa rin sa kanyang ulo ang amoy ng malansang isda. Agad na paatras ang dalawang kasambahay na nag-aayos ng almusal. Habang napayuko naman ang isa niyang assistant na hawak ang tablet. Sir Malakay, papalitan ko na lang po ang baso. Nanginginig na sabi ng kasambahay. Magpapadala rin po ako ng maglilinis ng sahig agad. Hindi sumagot si Malakay. Narinig niya ang takot sa boses ng babae at naiinis siya lalo sa sarili. Hindi naman ito ang totoong dahilan ng galit niya. Wala namang kasalanan ang mga tao roon, kundi ang sumunod sa utos ng pamilyang bumubuhay sa mga ito. Ngunit kapag sumisikip na ang dibdib niya, kahit pinakamaliit na bagay ay nagiging mitsa. Hayaan mo muna, malamig niyang sabi. Ilabas niyo muna lahat ng tao rito. Gusto ko ng katahimikan kahit 30 minutes lang. Opo sir, mabilis na sagot ng assistant. I'll cancel the breakfast briefing sir. Ililipat ko rin po ang unang tawag ninyo sa 9:00. Sasabihin ko pong nagpapahinga kayo. Tumangon na lang si Malakay ng bahagya. Isa-isang lumabas ang mga ito ng tahimik. Maingat at para bang anumang maling tunog ay pwedeng magpasabog sa kanya. Nang magsara ang pinto, saka lang siya huminga ng malalim. Sa labas ng salaming pader ay gising na agad ang lungsod. Mga ilaw ng gusali, maliliit na sasakyan sa ibaba, mga taong nagsisimula pa lang sa trabaho. Mula roon, para lang mga tuldok na gumagalaw sa mundong hindi niya mahawakan. Lahat ng tao gustong makarating sa taas. Siya naman gustong makababa. Lumapit siya sa bintana at isinandal ang noo sa malamig na salamin. Bata pa lang siya, doon na siya pinalaki ng pamilyang Valencia. Sa marangyang buhay na puno ng utos at expectations. Bawat minuto ay mahalaga. Bawat kilos may kapalit. Bawat ngiti kailangang presentable. At bawat pagkakamali hindi pinapatawad. Tumunog ang cellphone niya sa mesa. Hindi niya agad pinansin. Ilang segundo pa, tumunog ulit. Pagtingin niya sa screen, si Celeste lang yon. Napapikit siya. Ano na namang kailangan ng babaeng to? Isa si Celeste sa mga babae na madalas iugnay sa kanya sa social pages. Maganda, sosyal, kilalang apelido at laging handang ngumiti sa kamera. Mabait naman ito sa tingin niya. Pero hindi niya alam kung kilala ba talaga siya nito o gusto lang nito ang ideya ng pagiging kasintahan ni Malakay Valencia. Good morning, sagot niya ng walang emosyon. Good morning, masiglang boses ni Celeste. Ilang tawag na ako. Akala ko tulog ka pa. Nasa baba ako ng building mo. Sabay na tayo mag-breakfast. Nagdala ako ng pastries from Paris Bakery. Napatingin si Malakay sa kisame. Hindi niya maalala kung kailan niya sinabi na pwede itong pumunta ng walang paalam. Busy ako. Busy ka naman palagi, sagot nito. Kaya nga ako pumunta para makita ka kahit saglit. 5 minutes lang. Hindi naman kita aagawan sa kumpanya mo. Celeste. Malambing pa nitong sabi. Bahagya siyang napairap. Ayoko na may sumusulpot dito nang hindi ko alam. Huwag kang umarte na parang tayo. We're not a thing. Nagkakasama lang tayo sa isang event, pero walang namamagitan sa ating dalawa. Kaya tigilan mo ng paglapit sa akin at pag-supply ng mga delusional funds mo na may something tayong dalawa. Saglit na natahimik si Celeste, pero muli itong nagsalita. Grabe ka naman, parang hindi tayo naging schoolmates ng grade school. Ang sungit mo, Malakay. I'm just concerned, you know? And for your information, lahat ng tao gustong makasama ako. Tapos ako pa tong pinapalayas mo. Pinikit ni Malakay ang mga mata. Humigpit ang hawak ni Malakay sa tasa. Mukhang sisirain na naman ni Don Emilio ang kanyang araw. Ang kanyang lolo ang tunay na pinuno ng Valencia Empire. Ano raw ang dahilan? Tanong ni Malakay. Ngumuso si Tomas. Hindi po sinabi, sir. Sasabihin ko po bang may prior commitment kayo?
Napatingin siya kay Tomas. Mabuting tao ito, pero halatang takot din sa pangalan ng matanda. Kapag sinabi ng lolo ko na pumunta ako, malamig niyang tugon. Hindi yun invitation. Summons yun. Tumango si Tomas at umurong. Naiwan ulit si Malakay sa katahimikan. Sa bawat pagkakataong ipinapatawag siya ng lolo niya, may kasunod yung desisyon para sa kanyang buhay. Panibagong negosyo, panibagong responsibilidad, panibagong taong kailangan niyang pakisamahan para sa interes ng pamilya. Walang kahit isang beses na tinanong siya kung ano ang gusto niya. Pagsapit ng gabi, huminto ang sasakyan niya sa harap ng Valencia Estate. Malawak ang bakuran, matayog ang gate. Bata pa lang siya, kabisado na niya ang lugar na yon. At kinamumuhian niya pa rin ang pakiramdam tuwing pumapasok siya. Binuksan ng butler ang pinto. Welcome home, sir. Sa dining hall, nakaupo na si Don Emilio sa dulo ng mahabang mesa. Matanda na ito, ngunit matalim pa rin ang tingin. Isang tingin lang, parang kaya nitong timbangin ang halaga ng tao. Late ka ng 2 minuto, sabi nito sa kanya. It's just 2 minutes, as if mapipigilan kong traffic. Umupo si Malakay sa tapat. Kung sermon ng hapunan, sana kumain na lang ako sa labas. Hindi ngumiti ang matanda. Tumitigas na ang dila mo. Ngumisi naman siya. At tumatanda kayong mahilig mangontrol. Pumasok ang mga kasambahay at naghain ng pagkain. Tahimik silang dalawa habang nagsasalin ng sabaw ang isa. Alam ni Malakay na hindi sisimulan ng lolo niya ang totoong usapan hanggat hindi umaalis ang mga tauhan. Nang magsara ang pinto, nagsalita rin ito. 30 ka na sa susunod na taon. 28 pa lang ako. Hindi mo talaga ako kilala, no? Napailing si Don Emilio. Ang punto ay oras na. Oras na para sa pamumuno mo. Napairap siya habang naghihiwa ng steak. Hindi ko pa sinasabing gusto ko yon. Hindi mahalaga ang gusto mo, sabi ng matanda. May tungkulin ka. At kung ayoko, mabagal siyang ngumuya ng karne at pagkatapos ay uminom ng wine. Then, you are weaker than I thought. Napatawa si Malakay pero matalim ang tunog. Laging yan ang style ninyo. Insulto para sumunod ako, guilt para magpasalamat ako, utos para matawag niyong pagmamahal. Tumama ang kubyertos ng matanda sa plato. Bantayan mo ang bibig mo. Bantayan niyo ang pagtingin niyo sa akin. Apo niyo ko, hindi investment. Matagal silang nagtitigan. Ganun na silang maglolo. Palagi na lang nagkakainitan tuwing magkikita. Pagkatapos ay sumandal si Don Emilio. May isa pang dahilan kung bakit kita ipinatawag. Magpapakilala ka sa isang babae sa Sabado. Natawa siya ng malakas. And what? Arranged marriage again? Hindi pa kayo nadadala na may 2 babaeng muntik ng magpatayan. Mauna lang at mapagkasundo sa akin. Hindi ko kailangan ikasal para sa merger. Maayos na ang babaeng ito ngayon. Wala nang magiging problema dahil hindi ka na naman irereto sa iba. Magkakaproblema lang naman tayo sa mga Ocampo at Salvador dahil hindi matanggap ng mga Ocampo na ayaw na natin makipag-merge sa kanila. Ayaw rin ng Salvador dahil na rin sa trato mo sa anak nila. Kaya maghahanap ulit ako ng irereto sa'yo. Siya ang anak ng pinakamalaking partner natin sa South. Educated, refined at worthy of the Valencia name. Napayuko si Malakay sandali. Pinipigilan ang galit. Sa huli, tumayo na lang si Malakay. Tapos na akong kumain. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Maupo ka ulit. Hindi siya umupo ulit. Hindi na ako 10 taong gulang na nakokontrol mo, Lolo. Kapag tumalikod ka ngayon, malamig na sabi ng matanda. Alalahanin mong lahat ng mayroon ka ay dahil sa pamilyang ito. Lumingon si Malakay ng mabagal. At alalahanin niyo ring lahat ng wala ako. At alalahanin niyo ring lahat ng wala ako dahil din sa pamilyang to. Iniwan niya ang dining hall nang hindi lumilingon. Sa labas ng estate, malakas ang hangin. Huminga siya ng malalim pagdating sa hardin.
Pakiramdam niya ay doon lang siya ulit nakahinga ng maayos. May ipapakilala na naman sa kanyang babae. Gusto na namang planuhin ang kinabukasan niya. Sinusukat na naman ang halaga ni Malakay sa negosyo. Sumakay siya sa kotse at tiningnan ang ilaw ng mansyon sa rearview mirror. Kung gusto niyo ng tagapagmana, baka mali ang pinalaki niyo. Pinaharurot niya ang sasakyan paalis sa estate. Habang sa dibdib niya, may kung anong nagsisimulang magdesisyon para sa sarili nitong buhay. Pero mukhang hindi talaga titigil si Don Emilio. Dahil 1 buwan pagkatapos ng pag-uusap na yon, may ginawa na naman ito. Tumalisik ang pulang alak sa puting mantel nang ihampas ni Malakay ang baso sa mesa. Nakatayo siya sa tabi ng upuan, mabigat ang paghinga habang tumutulo ang alak mula sa gilid ng mesa papunta sa sahig. At sa dulo ng mahabang hapag, tahimik na nakaupo si Don Emilio na para bang inaasahan na ang eksenang yon. Sit down, malamig na utos ng matanda. You are embarrassing yourself. Napatawa si Malakay ng mapait. Nakakatawa kayo. Ako ang napapahiya. Hindi ba kayo nag-anyaya ng mga tao rito para ipaalam sa lahat na ibinibenta niyo ang apo ninyo? Hindi ba ako nakakakain ng dessert? Nakaplano ng buong buhay ko. Sa kanan ng mesa, bahagyang napayuko ang pamilyang bisita. Sa kaliwa, may ilang tiyahin niyang nagkukunwaring walang naririnig. Sa tapat niya, nakaupo ang babaeng naka-cream na dress at perpekto ang postura. Si Clarice. Kanina pa niya ito nakikita sa gilid ng paningin. Maganda ito, mahinhin at maayos manamit. Tahimik na parang tinuruan mula pagkabata kung paano umupo, ngumiti at magsalita ng tama. Ngunit sa buong hapunan, halos wala silang napag-usapan. Dahil hindi naman pala yon ang pakay ng gabing yon. Ang pakay ay ipaalam sa kanila ang desisyon. At dahil mukhang kailangan ng lahat ng malinaw na paliwanag, sabi ni Don Emilio. Hinahon ngunit matigas ang boses. Uulitin ko, ikakasal ka kay Clarice Monterazas. Napagkasunduan na ng 2 pamilya. Makikinabang ang magkabilang panig at ito ang tamang panahon para rito. Nanigas ang panga ni Malakay. Hindi yon tanong, pakiusap o proposal sa kanya. Sentensya yon. Napatingin siya kay Clarice. Bahagyang nakataas ang baba nito, ngunit halatang tense ang kamay sa ilalim ng mesa. Hindi niya alam kung gusto rin ba nito ang nangyayari o katulad niya ay biktima rin ito ng mga pamilya nila. 1 buwan, ulit ni Malakay. Ang generous niyo naman. Bibigyan niyo pa ako ng 4 na linggo bago tuluyang itali. Dapat bukas na agad para efficient. Enough sarcasm. Singit ng isang lalaking nasa tabi ni Clarice na malamang ay ama nito. This alliance will benefit both families. Hindi ito laro. Napalingon si Malakay rito at ngumisi. Don't talk to me like that. Hindi nga ako nakikinig sa lolo ko. Sa'yo pa kaya? Malakay! Matalim na sabi ng lolo niya. Control yourself. Matagal na ninyong kontrolado ang lahat. Putol niya. Baka ngayon, pwede naman ako. Ramdam niya ang bawat matang nakatutok sa kanya. Noong bata siya, natatakot siya sa ganoong tingin. Nung teenager siya, sinusubukan niyang i-please ang mga ito. Ngayon, sawa na siya. Isang kasambahay ang lumapit para punasan ang natapong alak. Ngunit itinaas ni Don Emilio ang kamay upang pigilan yon. Malakay, sabi ng lolo niya. Lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa pamilyang to. Ang pangalan mo, edukasyon mo, kumpanya, tirahan mo,
Lahat yan ay galing sa amin. Ang hinihingi namin, ang kapalit na responsibilidad. Humigpit ang kamay ni Malakay sa likod ng upuan. Ayan na naman. Utang na loob na sinisingil habang buhay. Hindi ko hiningi ang pangalan nyo. Malamig niyang tugon. Hindi ko hiningi ang pera nyo. Hindi ko hiningi na ipanganak sa bilanggong mundo na to. Napasinghap ang isa niyang tiyahin. Watch your tone, sabi ng ama ni Clarice. Kung ganyan ka magsalita, hindi ka handang maging asawa ng anak ko. Natawa si Malakay. Good. At least may isa tayo na pagkasunduan ngayong gabi. Don't worry. Hindi rin ako ready maging perfect husband para sa anak ninyo. Napatingin siya kay Clarice. Sa wakas ay nagsalita na rin ito. Mr. Valencia, hindi rin ako natutuwa sa paraang ito. Pero hindi ba masyado ka nang matanda para sa mga tantrums na ganito? May mga bagay na kailangan tanggapin ng mga taong ipinanganak sa pamilyang gaya natin. Maganda ang boses nito at halatang sanay sa buhay ng mga elite. Pero lalo yung nakakairita kay Malakay. Congratulations! Mukhang successful ang training sa'yo. But sad to say, Princess, hindi ako interesado manalo sa larong hindi ko sinalihan. Kung ayaw mo sa petsa, giit pa ni Don Emilio. Maaari nating gawing mas maaga. Napalingon si Malakay sa lolo niya. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Subukan nyo. Tingnan natin kung may groom pa kayong maihaharap. Lumingon siya kay Clarice. Wala akong problema sa'yo, pero hindi kita mahal. Hindi kita kilala. At kung papayag ka sa kasalang ito, ibig sabihin, pareho kayong baliw ng mga pamilya natin. Napakuyom ang kamao ng ama ni Clarice. How dare you to say that? Hindi niya na yon pinansin. Hinila niya ang upuan pa atras at tumalikod. Kapag lumabas ka ng pinto na yan, boses ni Don Emilio sa likod niya. Alalahanin mong kaya kitang alisin sa lahat ng posisyon mo bukas. Huminto si Malakay, ngunit hindi lumingon. Alam niyang hindi yon kaya ng matanda. Wala na itong ibang tagapagmana na mas gagaling pa sa kanya. Ayaw na lang tanggapin na hindi siya nito nakokontrol katulad ng iba. Naglakad siya palabas ng dining hall. Narinig niya ang galit na pagtawag ng pangalan niya. Pero hindi siya lumingon. Sir, pinapabalik po kayo ni Don Emilio sa loob. Saad ng isang gwardya sa kanya. Bahagya siyang natawa pero nawala yon nang hawakan siya ng mga ito. Gigil siyang nagpumiglas. Sino may sabing hawakan niyo ako? Sinubukan pa siyang hawakan pero sinapak niya na. Pinipilit pa rin siya kaya tinadyakan niya na. Nakikipag-away siya sa security. Wala namang gumaganti sa kanya. Tama na yan! Saad ni Don Emilio na lumabas. Tinanggal niya ang bowtie at ibinulsa. Tinanggal ang cufflinks at inihagi sa damuhan. Tumingala siya sa madilim na langit at natawa. Ano? Gagawin mo talaga lahat para lang makuha mo ang gusto mo, Lolo? Hindi ka pa nakontento sa ginawa mo sa mommy at daddy ko. Kumunot ang noo ni Don Emilio. Hindi ko kasalanan ang pagkamatay nila. Oh, you shut up. Kasalanan mo. Palagi mo silang pinipressure to work hanggang sa nawala na sila ng oras sa akin. At ngayon gusto mo na kontrolin ako. Ibenta ako. Napabuntong hininga ang matanda. Gusto ko lang na magkaroon ka ng maayos at mabuting asawa. Tumahimik ka. Hindi mo alam kung anong mabuting asawa para sa akin. At ang kumpanya mo, sisirain ko. Pero hindi mo pa rin ginagawa, hindi ba? Namumuhi ka pero hindi mo magawa dahil alam mong maraming empleyado ang maapektuhan. Hindi mo masira kasi alam mong pinatibay din ang mga magulang mo. Itanggi mo man, alam kong pinapahalagahan mo ang negosyo. Nandun ang passion mo. Nakangising sabi ni Don Emilio. Hindi siya sumagot at tumalikod na lang. Nagagalit lang naman siya sa lolo niya dahil sa halip na damayan siya, mas pinaramdam nito sa kanya na isa siyang bata na tagapagmana, na ang naiwang responsibilidad ng kanyang mga magulang nakapasan na sa kanya. Bata lang siya noon, tinuring siyang parang robot at hindi bilang apo na nangangailangan ng pagmamahal. Umusok ang gulong ng sasakyan ni Malakay sa basement parking nang ipreno niya yon ng sobrang diin.
Hindi niya alam kung mas galit ba siya sa lolo niya, sa pamilya niya, sa kasalang ipinilit sa kanya, o sa sarili niyang ilang taon nang nagpapagamit. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Nakakainis pa rin hanggang ngayon ang matandang yun. Pakiramdam niya, muli siyang ginawang produkto sa harap ng mga taong sanay bumili ng pagkatao ng ibang tao. Mahina na lang siyang nagmura. Kinuha niyang cellphone at agad tumawag sa iisang tao na alam niyang hindi magpa-plastic sa kanya. 2 ring pa lang, sinagot na. Kung tatawag ka para umiyak, sana nagmaskara muna ako. Bungad ng pamilyar na boses ni Rana. Ang lesbian niyang kaibigan, pero babaeng-babae pa rin pumustura. Hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Kahit gaano kasama ang araw niya, laging may paraan si Rana para alawin siya kahit papaano. Nasa mood ka pa rin maging maldita, sabi ni Malakay. Bakit ka napatawag? Nasaan ka? Basement parking ng penthouse mo. Ay, nako Malakay, Valencia. Saka ka lang naman tumatawag sa akin kapag may problema ka. Maya-maya'y pinatay nito ang tawag. Napailing na lang si Malakay. Pagkatapos ng 10 minutes, bumukas ang pinto ng basement elevator. Lumabas si Rana na parang pag-aari nito ang lugar. Naka-leather pants ito, itim na crop top at jacket na nakasabit lang sa balikat. Matangkad at makinis. Maikli ang buhok nitong nakastyle, matalas ang cheekbones at pula ang mga labi. Ang lesbian na walang pakialam sa opinyon ng mundo. Lapit nito sa sasakyan, kumatok ito sa bintana. Buhay ka pa? Tumawa si Malakay. Unfortunately, sumakay ito sa passenger side nang hindi humihingi ng permiso. Sanay na siya roon. Pagkatapos ay tinapik nito ang dashboard. Tara sa rooftop bar ko. Kailangan mo ng alak at sandamakmak na insulto sa akin. Pasalamat ka't pinayagan ako ng girlfriend ko na lumabas. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa private rooftop lounge na sila ni Rana sa isang boutique hotel na partly ay pag-aari nito. Kaunti lang ang ilaw, city skyline ang tanawin at malamig ang hangin sa taas. Pinili ni Rana ang sulok na mesa kung saan walang makakarinig. Inilapag ng waiter ang 2 baso. Whiskey para sa Drama King, sabi ni Rana. At tequila para sa akin dahil deserve kong makinig. Humigop si Malakay ng whiskey at nararamdaman ang init nun sa lalamunan. Mas gusto niya yon kaysa sa hapunan sa Valencia Estate. Nakasandal si Rana sa upuan habang pinagmamasdan siya. Oh, sige. Sabihin mo kung sino ang papatayin natin. Ang lolo ko. Gusto niya na naman akong ipakasal. Napataas ang kilay nito. Grabe din yung lolo mo. Matanda ka na. Ayaw ka pang hayaang maghanap ng mapapangasawa mo. Kanino naman ngayon? Kay Clarice Monterrazas, sagot ni Malakay. Hindi siyang problema. Siyempre hindi. Control issues ng lolo mo ang problema, hindi ba? Huminga siya ng malalim. Pagod na ako, Rana. Pagod na akong desisyonan. Pagod na akong tingnan na asset. Pagod na akong kilalanin bilang Valencia. You deserve what you tolerate. Hinayaan mong lolo mo kaya ganyan ang trato niya sa'yo. Maybe it's time na tumindig ka naman para sa sarili mong desisyon. Saad ni Rana. Muli siyang humigop ng whiskey at tumingin sa ilaw ng lungsod. Sa ibaba, libo-libong tao ang gumagalaw na iniisip na swerte ang maging katulad niya. Naiinggit sa buhay na mayroon siya, pero hindi inaalam kung ano ang mayroon sa likod nun. Rana, mababa niyang sabi. Sa tingin mo ba may nagmahal na sa akin dahil ako lang? Napatingin ito sa kanya. Every woman I meet, Patuloy ni Malakay. alam ng pangalan ko bago pa ako magsalita. Alam ang perang kaya kong makuha. Mukha ko, future. Kahit mga kaibigan, karamihan may kailangan. Kahit pamilya ko, gamit ang tingin sa akin. Inikot niya ang baso. Kapag may nagsasabing mahal nila ako, paano ko malalaman kung ako yun? O mahalang nila ako kasi Valencia ako? Hindi sumagot si Rana. Sa halip, inabot nito ang sigarilyo. Sinindihan at tumingin sa kanya. Una sa lahat, nakakaawa kang pakinggan. Pangalawa,
Valid naman yung iniisip at nararamdaman mo. Pangatlo, ang dramatic mo talaga. But honestly, hindi mo malalaman habang ganyan ka. Isipin mo na para kang isang accessible luxury item. Puro ito sa kanya gamit ang sigarilyo. Lahat ng nakakakita sa'yo, may context agad tungkol sa'yo. Sino ba namang hindi nakakakilala sa'yo? Rich hire, guwapo, powerful, eligible bachelor. Nanahimik si Malakay. Yun mismo ang pakiramdam niya. Kaya kung gusto mong malaman paano ka tratuhin ng walang privilege, ngumisi si Rana. Maging ibang tao ka. Napatingin siya rito. Ano? Maging pangit ka. Or dukha? O parehong pangit at dukha. Magpanggap kang ordinaryo. Tingnan natin kung may papansin pa sa ugali mong basura. Napatawa siya kahit medyo na-insulto. Wow, thanks for complimenting. Thank you. Totoo naman na basura minsan ang ugali mo. Ang sama. Ngunit matapos ang tawa, nanatili sa isip niya ang sinabi nito. Paano siya magiging ibang tao? Pero paano nga kung walang nakakakilala sa kanya? Paano kung pumasok siya sa isang lugar bilang lalaking walang apelidong Valencia? Walang driver, walang penthouse, walang kasambahay at walang kumpanya. May makikipag-usap kaya sa kanya? May mananatili kaya? May magmamahal kaya? Siniko siya ni Rana. Oy, wag mong sabihing iniisip mo talaga. Bakit hindi? Nagkatinginan sila ni Rana. Hindi naman kasi masamang ideya yon. Parang pwede niyang gawin yon. Pwede akong mawala muna. Sabi niya habang nakatanaw sa lungsod. Magpahinga sa lahat. Magtago kay Lolo. Tingnan kung kaya kong mabuhay ng normal. Tumawa ulit si Rana. Joke lang yon. Lumingon siya rito at may excitement siyang nararamdaman imbes na bigat. Paano kung gawin ko? Tumingin si Malakay sa lungsod. Pagod na siya sa lahat kaya baka pwede namang may panibagong takbo ang buhay na mayroon siya. Nalagas sa sahig ang mamahalin niyang buhok sa unang bagsak pa lang ng gunting ni Rana. Napakurap si Malakay habang nakatingin sa salamin ng malawak na dressing room sa penthouse nito. Ang makinis at laging maayos na buhok na ilang stylist ang nag-aalaga noon ay unti-unting bumabagsak sa tiles na parang wala lang halaga. Stop blinking na para bang hostage ka dyan, sambit ni Rana habang hawak ang gunting. Buhok lang yan, tutubo ulit. Yung personality mo ang mas mahirap ayusin. Sa likod ni Rana, nakasandal sa vanity table ang girlfriend nitong si Jules. Isang mistisang babae na may tattoo sa braso. Makeup artist ito sa film industry, kaya sanay magpabago ng mukha ng tao. Mula pa kanina, pinagmasdan siya nito na parang isa siyang project na kailangang ayusin. Mas concern ako, sabi ni Jules habang binubuksan ang malaking makeup kit. Na first time kong gagawing pangit ang naturally guwapo. Usually kasi kabaligtaran. Napairap si Malakay. Basta bahala na kayo. Gusto kong kapag lumabas ako, hindi ako makikilala ng kahit na sino. At kung ipahanap ako ng lolo ko, hindi niya ako matutuntun agad. Kailangan kong matutong mag-disguise. 3 oras na ang lumipas, ngunit pakiramdam ni Malakay ay buong pagkatao na niya ang binabaklas. Pinaitim ni Jules ang kutis niya gamit ang espesyal na body tint sa leeg, mukha at braso. Hindi sobra, ngunit sapat para magmukha siyang bilad sa araw at nagtatrabaho sa labas. Nilagyan siya ng maliit na peklat sa noo at pisngi gamit ang prosthetics. Tinuruan siya kung papaano gamitin yon. May nunal din siya sa baba. Ang tuwid niyang ngipin ay tinakpan ng dental caps para magmukhang bahagyang sungki. Nang ilagay sa kanya ang makapal na salamin, halos hindi na niya makita ang sarili. Wow! Sabi ni Rana habang umiikot sa upuan niya. Mukha kang lalaking uutang tapos mawawala. Tiningnan siya ni Jules. Ang pangit mo? Welcome to your downgrade. Natawa na lang din siya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Pangit na nga talaga siya. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang saya.
Iniwan niya lahat ng cards, IDs at kung ano-ano pa. Nag-withdraw lang siya ng maraming pera. Gumawa ng fake IDs at papeles. Mas okay na yon para hindi agad siya matunton kapag ipinahanap siya. Bandang gabi, iniwan niya ang sasakyan niya sa isang covered parking sa kabilang distrito gamit ang ibang driver ni Rana. Mula roon ay sumakay siya ng taxi papuntang bus terminal. Habang nasa likod ng taxi, tumingin si Malakay sa bintana. Kung may tauhan man ang lolo niya na naghahanap, malilito ang mga yon. Nasa ibang lugar ang kotse niya. Patay ang kanyang personal phones at wala rin siyang cards. Sa unang pagkakataon, siya ang gumawa ng galaw niya. Napangiti siya ng bahagya. Pagdating sa bus terminal, sumalubong ang amoy ng usok, pritong pagkain at kung ano-ano pa. Maingay, magulo at mainit kahit gabi na. Aaminin niyang hindi siya sanay sa ganoon, pero aalamin niya kung paano maka-adapt. Wala pa siyang specific na destinasyon, pero bahala na kung saan mapapadpad. Napadpad si Malakay sa isang maliit at liblib na baryo sa isang probinsya. Nang unang araw siyang lumipat, mas nagulat pa siya sa likod ng apartment. May poso, isang lumang hand pump na bakal na nakabaon sa sementadong lupa. Akala niya'y dekorasyon lang o lumang gamit na iniwan. Ngunit nang subukan niya yung galawin, may tumilamsik na tubig mula sa gripo. Nanlaki ang mata niya. Wow! What kind of science is this? Paulit-ulit niya yung pinamp. Lumabas muli ang malamig na tubig. Bahagya siyang natawa. Mula sa bakod, natawa ang matandang kapitbahay na si Mang Tibo. Poso yan! Huwag mong gawing laruan. Baka maputo lang hawakan. Teka, sino ka ba? Mukhang hindi ka taga rito Galing ka bang Maynila? Umawang ang bibig niya. Opo. Napailing lang ang matanda. Kaya pala. Halata nga. Mga kilos at salita mo pa lang welcome dito sa amin. Simula nang tumira siya roon, sinikap niyang matuto. Kahit walang alam sa gawaing bahay, nagsisikap siyang matuto. Gusto niyang maging independent talaga at ayaw umasa sa ibang tao. Ang rice cooker lang yata ang nagtagumpay siya. Nung una, natakot pa siya dahil baka sumabog kapag isinaksak. Ngunit pagkatapos sundin ang instructions, nakapagsaing naman siya ng maayos. Sa pagluluto naman, ibang usapan. Sinubukan niyang magprito ng itlog at muntik nang masunog ang kawali. Nagluto siya pero hindi talaga masarap. Hindi naman siya mahina maka-pick up. Kaya lang, kapag pinapanood niya at binabasa ang mga recipe, parang ang dali. Pero kapag siya na ang nakaharap sa harap ng stove, talagang natataranta siya. Bandang hapon, umuwi siyang bitbit ang ilang bagong bili sa bayan. Tabo, hanger, murang kumot, 2 plato, electric kettle at isang timba na kulay asul. Walang mall roon. Binili niya lamang ang sa tingin niya ay magagamit. Napahawak siya sa noo nang sunog na naman ang kanyang mga niluto. No, I can't do this anymore. Gusto ko ng totoong pagkain. Dahil wala nang makain, napagdesisyonan niyang lumabas. Nagpalit siya ng malinis na polo. Inayos ang makapal na salamin at lumakad sa kalsadang papunta sa sentro ng barangay. Hapon na at may mga batang naglalaro ng tumbang preso. May tindahang nagpapatugtog ng lumang kanta at may mga tricycle na pabalik-balik. Walang pumapansin sa kanya maliban sa simpleng tango ng ilan. Napapansin lang siya dahil bago lang siya roon. Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang community high school. Maraming estudyante sa labas, bitbit ang bag, maingay at nagtatawanan. Sa tapat nito ay may maliit na karinderya na gawa sa hollow blocks, mga kahoy at yero na may karatulang lutong bahay ni Aling Celia. Mula sa labas pa lang, naamoy na niya ang sabaw at mga ulam. Biglang kumulo ang kanyang tiyan. Safe kayong kumain dito? Simple ang loob ng eatery. May 5 mesa, mga electric fan sa sulok at malalaking kaldero sa counter. May mga estudyanteng kumakain ng mommy at arroz caldo. May isang guro sa gilid na tahimik na kumakain ng kanin at ulam.
Lumapit ang isang ginang sa kanya. Noong isang araw pa kitang nakikita. Diyan ka nakatira sa paupahan ni Lourdes, hindi ba? Bago ka rito. Ano ang pangalan mo? Bahagya siyang nagulat na may kumausap sa kanya. Garo. Garo. Garo ang pangalan mo. Napangiti ito sa kanya. Umupo ka. Anong gusto mo? May lugaw, mami, mga ulam. Mamili ka lang at mag-order. Lalabas muna ako. Nandyan ang ampun ko. Mag-order ka na lang. Bukas kami ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kahit kasi liblib dito, maraming kumakain dito sa amin. Mga suki na. Sa sobrang daming sinabi, wala na siyang naintindihan. Tahimik niyang pinagmamasdan ng lugar. Maingay, sobrang simple at hindi kaaya-aya. Sa gilid, nakita niyang medyo malawak na palayan. Pero somehow, parang mas masaya ang buhay roon. Makalipas ang ilang minuto, may mabilis na yabag siyang narinig. Order na chicken soup! Paglingon niya, may babaeng may dalang tray ng 2 bowl. Hindi niya agad nakita ang mukha nito dahil nakayuko sa tray. Umurong agad si Malakay pero nagkabanggaan pa rin sila. Tumalsik ang mainit-init na sabaw sa kanyang dibdib. Aray! Suminghap ang babae at agad na inilapag sa mesa ang dala. Diyos ko, sorry. Sorry talaga. Napaso ka? Saan? Sa dibdib? Tingnan mo kung namumula. Naniga si Malakay. Hindi man kilalang kilala, pero pamilyar sa kanya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang tumingin. At gano'n na lang ang gulantang niya nang makitang si Nara yon. Siya rin ang babaeng bumato sa kanya noon ng isda. Siya rin ang probinsyanang sumigaw sa kanya sa harap ng building. Ngayon, nakasuot ito ng simpleng apron, nakapusod ang buhok at namumutla sa pag-aalala. Sorry talaga kuya, sabi nito habang nagmamadaling kumuha ng basahan. Hindi ko kayo nakita. Pasensya na po. Namumula bang balat mo? Tingnan mo nga, mainit kasi yon. Mabilis nitong pinunasan ang harap ng polo niya. Natural na reaksyon niya sana ang mairita, pero pinigilan ni Malakay ang sarili. Una, ibang tao siya rito. Pangalawa, ibang lugar ito. Pangatlo, baka masira ang disguise niya. Hindi naman siya gaanong napasok. Makapal din kasi ang suot ni Malakay. Ayos lang, sabi niya at mas binabaan ng boses. Mainit lang ng kaunti. Kuya, sorry talaga. Papalitan ko yan. Lalaban ko pa kung gusto mo. Umiling agad si Malakay. No need. Mag-order lang ako ng food kasi gutom na ako. Napatingin si Nara sa kanya. Sige. Anong food? Maupo ka muna ron. Babalikan kita. Pasensya na ulit. Madali nitong inasikaso ang ibang customer. Bumalik ito sa kusina at paglabas, sa kanya na dumiretso. Alanganin pang tumawa. Sorry ulit. Anong gusto mo? Order ka na. Gusto ko ng rice at ulam. Saad ni Malakay. Napatingin si Nara sa isang mahabang lamesa na may mga lalagyan. Dun kasi ang ulam. Pero pwede ko namang sabihin sa'yo, may menudo, adobong manok, tausi, humba, pochero. Sa isda naman, sinaing na tulingan, pritong tilapia at bangus naman. Sa gulay, may ginisang sitaw at ampalaya kami. May ginataang langka at laing. So, anong gusto mo? Umawang ang kanyang bibig. Malay niya sa mga ganoong pagkain. Hindi siya pamilyar sa ganoon. Steak ang paborito niya pero mukhang wala roon. Nakakain na si Malakay ng mga simpleng pagkain pero hindi niya tinatanong kapag inihahain sa kanya. Maybe I just go there and look for food that is appetizing to me. Matamang sabi ni Malakay. Biglang tumagilid ang ulo ni Nara. Ay, Inglesero ka pala kuya. Medyo nakakagulat sa itsurang yan Alam ni Malakay na nagdi-disguise lang siya. Pero bakit parang nainis siya sa pangit ang tingin sa kanya ni Nara? Ano? Pangit? Nanlaki ang mga mata nito. Hindi Wala akong sinabi. Iniisip ko lang na, hindi ba bago ka rito? Saan ka galing at bakit ganyan ang pananalita mo? Galing akong Manila.
Tumawa si Nara at inilahad ang kamay sa direksyon kung saan ang choices ng pagkain. Okay, Manilenyo ka pala. Sige, punta ka na roon para makapili ka ng ulam na gusto mo. Naglakad na nga roon si Malakay. Dahil matangkad siya, medyo napatingin ang iba sa kanya. Hindi naman siya ginawang sobrang pangit ni Rana at Jules. Katamtaman at ginawang ordinaryo lang para hindi makilala at makibagay sa lugar na yon. Ako, minsan, lumuluwas ako ng Maynila. Daldal ni Nara sa kanya. Tapos, dun ako nagstay sa bahay ng kaibigan ko ron. Nagluluwas kasi ako ng mga kalamay. Binibisita ko rin ang anak ni Aling Celia doon. Alam mo ba yung Valencia Group? Bahagyang natigilan si Malakay sa sinabi nito. Napatingin siya kay Nara. Mukha naman itong inosente at walang alam sa kanya. Napangiti ito. Doon siya nagtatrabaho. Matalino kasi yon. Pagka-graduate niya, lumuwas agad siya roon kasi nga natanggap siya. Mapapangasawa ko yon. Kumunot ang noo ni Malakay. Boyfriend mo. Humagik-gik ito. Hindi. Pangarap lang muna. Saka baka purutin ako ni Aling Celia sa singit. Anak niya yun eh. Kinukup nila ako at itinuring naman akong parang anak na rin ni Aling Celia. Si Eric, tinuring naman akong parang kapatid. Pero ako, hindi. At alam na yun ni Eric nung high school pa lang kami. Hindi naman ako legal na inampon, kaya hindi incest yun, di ba? At kahit pangarap ko lang muna sa ngayon, alam kong dun din mapupunta na mapapangasawa ko siya. Kasi ramdam ko naman na nagkakagustuhan kami. Naguguluhan lang siya kasi sabay kaming lumaki. At syempre, inaabot niyang pangarap niya. Tumaas ang mga kilay ni Malakay. Hindi niya inasahang sobrang daldal ni Nara. Ang dami na agad nitong nasabi sa kanya. Parang binigyan na siya ng isang short summary ng buhay nito. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Bago lang ako rito at isa akong estranghero. Paalala ni Malakay. Napatakip ito sa bibig. Parang sakalang naalala na naging madaldal ito. Muntik na tuloy siyang matawa. Iniisip niya tuloy kung ito ba talaga ang Nara na nakasalubong niya sa harap ng building. Ang probinsya nang bumato sa kanya ng malansang isda. Peking tumawa si Nara. Oo nga no. Pasensya ka na. Nairita ka ba? Nagkakwento ako kasi siguro mas okay na magsalita sa estranghero kasi hindi mo naman ako kilala. Saka mukhang hindi ka naman chismoso. Ilang araw ka na rito sa baryo namin. Parang aswang ka lang na nakatago sa apartment nyo. Kaya sure ako na hindi ka makikipagchismisan. Lumapit si Nara at nakatingala sa kanya. Sobrang lawak ng ngiti at may umaasang mga mata. So, safe ang mga sinabi ko sa'yo, di ba? Mukha ka kasing mabait. Napakurap siya habang nakayuko rito. Napalunok si Malakay dahil bakit parang unti-unting nagiging cute sa paningin niya ang babaeng ito. Napalunok siya ulit at umiwas ng tingin. Safe lahat ng sinabi mo. Napangiti lalo si Nara. Mabuti naman. Sige na, pili ka na. Anong gusto mo? Huwag ka nang magbayad. Sagot ko na. Tinuro na lang ni Malakay ang sa tingin niyang masarap at hindi sasakit ang kanyang tiyan. Okay, upo ka na ulit doon. Iyahain ko sa yung order mo. Bibigyan na rin kita ng libreng sabaw. Magiliw na sabi ni Nara. Katulad ng sinabi nito, umupo na nga si Malakay roon. Medyo asiwalang ang pakiramdam niya sa basang polo. Pero madali na rin naman yung natuyo. Nara nga pala. Anong pangalan mo? Tanong nito nang ilapag ang kanyang order. Garo. Mahina niyang usal. Tumango-tango ito. Garo, masaya akong makilala ka. Pinaglapat niya ang mga labi. Masisiyahan kaya ito kapag nalaman na siya ang lalaking nakaaway nito sa Maynila? Siguradong babalik sa pagiging dragon si Nara kapag nalaman. Sa loob-loob ni Malakay, natawa na lang siya. Alam mo, parang ang laki ng nunal mo. Parang kulangot, saad bigla ni Nara. What? Natawa pa si Nara. Halos mabilaukan si Malakay sa sabaw nang marinig niya yon. What? Napatawa pa si Nara. Kulangot?
Umubo siya ng bahagya at agad na inabot ni Nara ang baso ng tubig na para bang matagal na silang magkakilala. Tinanggap niya yon ng walang imik habang pinipigilan ang sarili na matawa sa sitwasyon. Dahan-dahan ka kasi, sabi ni Nara habang nakapamewang. Para ngayon ka lang nakahigop ng sabaw. Kung mamatay ka rito, ako ang sisisihin ni Aling Celia. Init pa naman ang dugo sa akin nitong huli. Ayos lang ako. Sagot niya. Mataman siya nitong tiningnan. Sure ka? Namumula ka kahit maitim ka? Teka, ikukuha kita ng isa pang tubig. Feeling ko, kasalanan ko lahat ngayong araw. Tahimik siyang kumain pagkatapos nun. Ngunit hindi naging tahimik ang paligid niya dahil pabalik-balik si Nara sa mesa niya. Minsan para maglagay ng tubig, minsan para magtanong kung maalat ba ang ulam. Hindi niya maintindihan kung bakit natural bang madaldal ito sa lahat o sadyang ganun lang kapag komportable. Masarap ba? Tanong nito habang pinupunasan ang katabing mesa. Sabihin mo agad kung hindi. Hindi ako iiyak pero magtatampo ako. Masarap. Sagot niya. Tumawa ito. Talaga? Anong pinakamasarap? Yung sabaw. Syempre ako nagluto niyan. Sabaw ng tinola yan. Sabi pa ni Nara at tumigil pa talaga sa harap niya para dumaldalang. Nang maubos niya ang pagkain, pakiramdam niya ay unang matinong kain niya mula nang dumating sa baryong yon. Hindi mamantika ng sobra, hindi sunog at higit sa lahat, hindi siya ang nagluto. Tahimik niyang inilapag ang kutsara at tiningnan ang maliit na eatery. May mga estudyanteng nagsisipag-uwian na. Ang guro sa sulok ay nakaalis na. Si Aling Celia ay kababalik lang at nasa counter na. Si Nara naman ay abalang nagtatali ng supot ng takeout order habang may kausap na 2 bata. Tumayo siya at lumapit sa counter para magbayad. Magkano po? Bayad ka na, sabi ni Aling Celia. Napakunot ang noo niya. Hindi pa po. Binayaran ka na ni Nara. Tinapunan ka pala nitong si Nara. Pasensya ka na rito. Engot kasi talaga yung babaeng yan. Parang nakapatong lang ang utak. Hindi ginagamit. Kumunot ang noo niya sa mga sinabi ni Aling Celia. Lumingon siya agad kay Nara. Nasa may pinto ito at kumakaway sa kanya na parang bata. Alam niyang narinig nito ang sinabi ni Aling Celia. Pero parang hindi man lang nasaktan. Hindi niya tuloy na iwasang magtaka. Una niya itong nakita, sobrang palaban ito. Kaya parang sobrang contradicting na hindi ito sumasagot kung gano'n ang tawag. Lumabas na lang siya sa kalsada. Nagulat siya nang maglakad sa tabi niya si Nara. Uuwi na rin kasi ako kasi may pupuntahan pa ako mamaya. Sabi nito na para bang hinihingi niya ang explanation nito. Si Aling Celia na raw ang magsasara sa eatery. Kapag gabi kasi minsan, doon ako natutulog kapag tinatamad akong umuwi sa inuupahan ko. Akala ko ba ampun ka ni Aling Celia? Hindi niya na napigil ang tanong. Tumawa ito at napakamot sa ulo. Oo nga. Pero nang nakatapos ako ng high school, pinilit na nila akong bumukod. Okay lang sa akin. Sa malapit lang naman ako lumipat. Saka para marunong na akong mabuhay sa sarili ko raw. Hindi na siya muling nagtanong. Naguguluhan siya sa buhay nito. Parang isang batang naliligaw pero nakukuha pa rin na maging masaya. Nagpatuloy sa pagdaldal si Nara. Pero mamaya pupunta muna ako sa palengke kasi may padating na kalamay. Nagbebenta kasi ako noon. Tapos bukas gigising ako ng maaga dahil may delivery. Tumango lang siya. Hindi niya naintindihan lahat, ngunit nakinig lang si Malakay. Alam mo, patuloy nito. Nakakatuwa na may bagong tao rito. Kasi paulit-ulit na lang ang mukha ng mga tao rito. Kapag may bago, medyo na-excite ako. Ikaw nga lang ang medyo mailap. Akala ko masungit ka. Hindi naman. Pero alam ni Malakay sa sarili niya na basura talaga ang kanyang ugali. Hindi niya alam kung bakit hinahayaan niyang magkwento lang ito ng magkwento. Siguro dahil wala itong hinihingi. Wala itong pakialam sa pangalan niya. Wala itong ideya kung sino siya. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, parang walang kahit na anong filter.
Hindi ito nag-iingat maging impressive. Hindi rin ito nagpapakute para makuha ang atensyon niya. Basta nagsasalita lang na para bang yun lang ang pagkakataong mabigyan ito ng chance na magsalita. May kapatid ka ba? Tanong nito bigla. O wala. Tumango-tango ito. Ako rin, wala. Si Eric, kasabay kong lumaki pero nung high school, nagustuhan ko na siya kaya ayoko na siyang ituring na kapatid. Ganon din naman siya sa akin. Ampon kasi ako ni Aling Celia. Ulila na ako. Binilin lang ako ng mama ko sa kanya. Kaya simula noon, sa kanila na ako lumaki. Pareho pala sila ni Nara. Parehong wala ng mga magulang. Pero si Nara, mukhang hindi galit sa mundo. Samantalang siya, kulang na lang ay isumpa ang lahat dahil palagi na lang siyang gustong kontrolin. Pagdating nila sa tapat ng apartment, huminto na si Malakay. Napangiti si Nara. Pasok ka na. Bukas ka ulit sa eatery. Kain ka ron na. Masarap ang mga pagkain doon. Masarap magluto si Aling Celia. Gusto ko nga matutunan ng iba ron para kapag naging mag-asawa na kami ni Eric, mas masarapan siya sa luto ko. Bahagya siyang nainip. Kanina pa itong Eric ng Eric. Mukhang patay na patay si Nara sa anak ni Aling Celia. Medyo na-curious si Malakay doon. Kung nagtatrabaho ito sa Valencia Group, madali niya iyong malalaman. Pero nandoon nga siya para magtago, kaya hindi na para hanapin pa ang sinasabing Eric ni Nara. Hinintay siya ni Nara habang binubuksan niya ang gate. Pagpasok niya, lumingon siya rito. Nakatayo pa rin ito sa labas, nakangiti at parang sinisigurado na ligtas siyang nakauwi. Bye, Garo! Bulalas ng dalaga. Kumaway ito ng masigla, saka tumalikod at naglakad papunta sa kanto. Ilang segundo pa, huminto roon at sumakay ng tricycle. Didiretso na sana siya sa loob nang marinig niya ang ubo ni Mang Tibo mula sa katabing upuan. Nakatambay ang matanda sa monoblock chair. May hawak na sigarilyo at nakataas ang paa sa isa pang silya. Hoy, Garo! Tawag nito. Nadikit ka na pala kay Nara. Mag-ingat ka riyan. Mukha lang mahinhin yan pero matinik. Tahimik siyang nakinig. Hindi niya gusto ang tono nito. Malandi yan. Sambit pa ng matanda. Nung high school pa lang, nahuli yan na nagpapatira sa gabi sa may eatery ni Celia kapag sarado na. Kung kani-kanino sumasama. Tapos gustong mapangasawa yung anak ni Celia. Isinusuka nga halos ni Celia sa sobrang kalandian niya noon. Kung hindi lang naawa. Unti-unting kumunot ang noo ni Malakay. Umusbong ang inis sa kanya. Hindi dahil sigurado siyang mali ang kwento, kundi dahil napakadaling ibaba ang isang babae gamit ang chismis. Talaga po? Malamig niyang tanong. Oo naman, kilala namin yan dito. Kahit tanungin mo si Celia, pinaplastic na lang ang ampo niyang yan. Kaya huwag kang papadalas ang ngiti-ngiti. Sanay yan sa lalaki. Tahimik siyang tumingin sa gate. Sa loob-loob niya, gusto niyang itanong kung bakit parang medalya kapag lalaki ang maraming nakasama, pero kahihiyan kapag babae. Hindi naman po ako nagtatanong. Malamig na sabi ni Malakay. Bumuga ng usok si Mang Tibo. Pinapayuhan lang naman kita. Basta ako, sinabi ko na. Maganda lang yan sa una. Ngumisi si Malakay. Kung sino siya, malalaman ko kung gusto ko. Hindi dahil sinabi ng iba. Itago nyo na lang yung opinion ninyo. Hindi ko kailangan. Hindi siya magmamalinis. May mga one-night stand siya noon. May mga babaeng nakasama niyang hindi na niya muling tinawagan. Kung si Malakay, walang humusga. Bakit si Nara parang hinuhusgahan ng sobra? Hindi niya lubos maisip ang masiyahing mukha ng dalaga. Pinagbababato lamang ng mga salitang hindi akma rito sa lugar na yon. Simula noong araw na yon, pabalik-balik na nga si Malakay sa eatery. Sa halip na kumain ng luto niyang palaging hilaw o sunog, doon na lang siya kumakain palagi. Pero isang araw, natigilan na lang siya habang kumakain. Lumipad ang kamatis at tumama sa paanan ni Nara nang ihagis yon ni Aling Celia sa harap ng lahat. Napahinto si Malakay sa pagsubo ng kanin. Napatigil din ang dalawang estudyanteng kumakain sa dulo at napatingin sa counter.
Si Nara naman ay nakatayo lang, hawak ang supot ng pinamili. Nakatungo na parang sanay ng saluhin ang ganoong galit ng ginang. Ilang beses ko bang sinabi na hinog na kamatis? Sigaw ni Aling Celia. Hindi yung parang bato pa. Paano ako magluluto nito? Pinapahiya mo ako sa mga customer. Wala ka talagang utak sa simpleng utos. Ihampas ko sa mukha mo yung mga binili mo eh. Tahimik si Malakay, ngunit humigpit ang hawak niya sa kutsara. Hindi siya sanay na nakakakita ng ganoong pagtrato ng lantaran. Pasensya na ho, mahinang sabi ni Nara. Papalitan ko agad kung gusto ninyo. At ano? Mag-aaksaya ka ng pamasahe papuntang bayan. Hindi ka talaga nag-iisip. Bulyaw ng ginang. Kapag umasa ako sa utak mo, malulugi ako. Kaya nga hindi ka umaasenso dahil puro ka ganda-gandahan. Magwalis ka na nga lang dyan. Napangusaw si Nara na parang batang napagalitan. Oo po. At pagkatapos, ngumiti pa sa customer na humingi ng tubig na parang walang nangyari. Lalong kumulo ang loob ni Malakay. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naiirita ng ganoon. Hindi naman niya kilala ng lubos si Nara. Hindi rin siya dapat makialam. Ngunit ilang araw na siyang pabalik-balik sa eatery at araw-araw niyang nakikita kung papaano ito tratuhin. At araw-araw ding ganoon ang sagot ni Nara. May ngiting parang walang nangyari at naiinis siyang hindi ito ang palaban na babaeng nakita niya noon. Sa mga sumunod na araw, mas napansin niya ang mga tingin ng ibang tao kay Nara. May ilan nang umingisi kapag dumaraan ito. May mga babaeng bumubulong kapag naririnig ang tawa nito. May mga lalaking mapangahas ang biro. Uy, Nara, libre mo naman ako ng giniling mo. Saad ng isang tambay pero alam niyang marumi ang ibig sabihin. Nakita niyang saglit na tumigas ang mukha ni Nara. Libre kita suntok, gusto mo? Tigilan mo ako Hindi ako natutuwa sa'yo. Mukha ka namang oranggutan. Nagtawanan ng lahat. Doon niya na-realize na madaldal si Nara. Hindi dahil mababaw. Madaldal ito dahil kapag tahimik, naririnig nito ang panghuhusga ng mga tao. Ngayong araw matapos itong pagalitan ni Aling Celia sa harap ng lahat, lalo yung tumimo sa kanya. Tinapos niyang pagkain ng tahimik. Paglabas ni Malakay, hindi siya umalis agad. Tumayo siya sa gilid ng eatery, sa ilalim ng punong mangga sa tapat at naghihintay. Ano bang ginagawa ko? Bakit ako naghihintay dito? Makalipas ang halos 30 minuto, lumabas si Nara, bit-bit ang maliit na bag at payong. Nagulat ito nang makita siya. Ay Garo, nandito ka pa? Naghihintay ako. Mahina niyang sagot. Kanino? Napalunok si Malakay. Sa'yo. Saglit itong napatigil pagkatapos ay ngumisi. Ha? Anong sa akin? Type mo ako? Hindi pwede. Kay Eric lang ako. Napairap si Malakay. I just want to walk with you. Tumawa si Nara. Walk with me? Tara na. Ingles ka ng Ingles. Mabuti na lang ako ang madaldal sa ating dalawa. Naglakad silang dalawa sa kalsadang pamilyar na sa kanya. At gaya ng dati, nagsisimula na namang dumaldal si Nara. Alam mo, sabi nito habang iniikot ang payong. Bad trip ako rin sa kamatis. Hindi ko naman kasalanan. Yung tendera talagang nagbigay nun. Pero sige na lang, baka stress lang si Naicelia. Naicelia? Oo, tawag ko sa kanya minsan kapag mabait siya. Saka syempre, future mother-in-law ko kasi siya. Nakangiting sabi ni Nara. Umismid si Malakay. At kapag hindi? Tumawa ulit si Nara. Di, Aling Celia. Bakit ka nagtitiis? Bigla niyang tanong. Kung ganyang katratuhin, bakit hindi ka nalang maghanap ng iba? Kung pangit ang pagtrato sa'yo sa lugar na to, bakit hindi ka pa umalis? Nawala ang ngiti ni Nara, ngunit hindi naman ito nasaktan. Parang pinag-isipan lang nito ang mga tanong niya. Ayaw kong iwan si Aling Celia. Matandaan na rin yun. Isa pa, binili ni Eric na samahan ko ang nanay niya rito habang nagtatrabaho siya sa Maynila.
Utang na loob ko rin sa kanila. Nung wala akong mapuntahan, kinupkup nila ako. Pinakain, pinatulog, pinag-aral kahit paano. Kahit pagalitan ako minsan, pamilya ko pa rin sila. Wala na akong ibang pupuntahan, Garo. Ayokong mag-isa. Malungkot yun at hindi ko kaya. Hindi niya alam ang pakiramdam ng kinupkop dahil ipinanganak siya na may lahat. May lolo pa rin siya kahit sobrang kontrolado siya nito. Ngunit alam niya ang pakiramdam ng may bahay, ngunit hindi tahanan. At tila si Nara naman, kahit pinapagalitan, pinipiling manatili. Dahil yon ang tanging tahanan na alam nito. Sino ba si Eric? Tanong niya kahit alam na niya mula sa naunang kwento. Gaano kayo kadalas mag-usap? Boyfriend mo ba talaga yon? Huminto si Nara sa paglalakad. Palingon ito sa kanya at nakataas ang kilay. Anong klaseng tanong yan? Tanong lang. Para kasing ikaw lang ang may alam na girlfriend ka niya. Mahinang tumawa si Nara. Bakit? Mukha ba akong delusional? Hindi siya sumagot agad. Sa totoo lang, oo ang sagot ni Malakay. May kung anong kutob sa kanya na umaasa lang ang dalaga sa mga pirasong salita. Ngunit hindi niya kayang sabihin ang diretso. Parang sobra itong masasaktan kung wawasakin niya ang maliit nitong pantasya. Okay, fine. Humarap ito sa daan at muling naglakad. Oo, sure ako. Paano mo nasabi? Tanong niya pa. Napanguso ang dalaga. Dahil sinabi niya? Nangako naman siya sa akin. Sabi niya may patutunguhan naman kami, kaya pinanghahawakan ko yon. Tumawa pa si Nara ng mahina. Nung high school pa lang, gusto na namin ng isa't isa. Alam niya yon, alam ko rin. Nung lumuwas siya, sinabi niyang babalik siya kapag okay na siya. Sabi niya, hintayin ko siya. At hinintay mo? Oo naman, naniniwala ako sa mga pangako niya. Nakangiting sabi ni Nara. Kahit hindi malinaw sa akin at walang label ang relasyon namin, okay lang kasi alam ko namang dito pa rin siya uuwi. Naiinis siya sa sagot nito. Malakas ang pakiramdam niya na pinapaasa lamang ni Eric si Nara. At si Nara naman, sobrang nauto ng lalaking yon. Pero isang araw, napansin niyang malungkot si Nara. Parang wala ito sa mood nang kumain siya sa eatery. Umupo siya sa dati niyang mesa sa gilid. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Nara dala ang pitchel ng tubig. Tubig, sabi nito. Napatingala siya. Nakita niyang namumutla ito, namamaga ng bahagya ang mga mata. Wala ang dati nitong liwanag. Kahit ang buhok nitong laging may pasaway na hibla sa noo ay maayos na para bang sobra nitong pinaghandaan ang sarili noong araw na yon. May sakit ka ba? Marahan niyang tanong. Umiling si Nara. Wala. Sigurado ka? Dahil hindi siya sanay sa katahimikan nito, sinubukan niyang magbiro. At bakit parang gusto mong manakal ng tao? Saglit itong napatingin sa kanya at tumawa lang ng kaunti. Bakit? Mukha bang sasakalin kita? Hindi na rin napigilan ni Malakay ang ngiti. Parang sobrang laking bagay na napatawa niya ito. Anong order mo? Tanong nito. Sinabi niya naman. Nang umalis si Nara sa harap niya, sinundan niya ng tingin ang likod nito habang naglalakad. Hindi gaya ng dati. Bagsak ang balikat ni Nara. Mabigat ang mga hakbang at para bang may hinihintay na hindi nito gusto. At hindi niya gusto ang pakiramdam na hindi niya alam kung ano yon. Anong problema niya? Ilang beses niya itong sinubukang kausapin habang kumakain. Kapag napapadaan ito, si Malakay na ang nagbubukas ng topic. Galit ka ba sa akin? Napahinto si Nara sa paglalagay ng kutsara. Ha? Kanina ka pa ganyan. Wala ka sa mood. Saglit itong tumingin sa pinto ng eatery na parang may inaabangan. Pagod lang? Alam niyang kasinungalingan yon. Hindi siya eksperto sa emosyon, pero sapat na ang ilang buwan para makilala ang pagkakaiba ng madaldal na Nara at ng babaeng nasa harap niya ngayon. Bago pa siya makapagtanong muli,
May pumasok na isang lalaki sa eatery. Sa tabi nito ay isang babaeng makinis, nakadress at halatang hindi taga-probinsya. Agad lumawak ang ngiti ni Aling Celia. "Eric, anak! Dumating ka rin!" Tumayo ang ginang at mabilis na lumapit para yakapin ang lalaki. Nanigas si Malakay. "So, this is Eric? Pangit." Napatingin siya sa babaeng kasama ni Eric, sa paraan ng paghawak nito sa braso ng lalaki, sa ngiting ibinibigay ni Aling Celia. Mukhang girlfriend yata ni Eric ang kasama. Dahan-dahan siyang napalingon kay Nara. Nakayuko ito at mahigpit ang hawak sa tray. Tumili sa tuwa si Aling Celia na parang niyayabang sa mga kumakain doon ang babae. "Nako, ang ganda-ganda talaga nitong mapapangasawa mo. Halika, Clarabel, umupo ka rito. Anak, bakit ngayon mo lang dinala? Kung alam ko lang ay naghanda sana ako." Ngumiti ang babae. "Hello po, tita." Tahimik si Malakay. Ngunit sa loob niya ay kumukulo ang inis. Hindi niya kilala si Eric, ngunit gusto na niya itong suntukin. Nakita niyang pilit na lumapit si Nara dala ang pitsil. Tubig?" Saglit na tumingin si Eric. May kung anong pagkilala sa mukha nito, pero mabilis ding iniwas. Nara, nandito ka pa rin pala." Nanginginig ang panga ni Malakay. Kung makapagsalita si Eric, parang stray dog na nadaanan lang si Nara. Habang kumakain ang dalawa, si Nara ang inutusan ni Aling Celia na mag-serve. Pakiramdam ni Malakay, sinadya man o hindi, kalupitan yon. Nakita niyang nanginginig ng bahagya ang kamay ni Nara habang dala ang mainit na sabaw. Lumapit ito sa mesa ni Eric. "Eto ang sabaw." Sa pag-abot nito ng bowl, bahagyang sumabit ang manggas nito sa pitsil at tumilapon ang sabaw sa dress ni Clarabel. Napasinghap ang babae. "Oh my God!" Tumayo agad si Eric. "Nara, ano ba naman?" Namutla si Nara. Sorry, hindi ko sinasadya." "Hindi mo sinasadya?" Matalim na sabi ni Eric. "Simple lang yan, hindi mo pa magawa. Ano bang problema mo? Nananadya ka eh. Alam ko, kagabi ka pa." Lumapit agad si Aling Celia. "Ano ba kasi, Nara?" Pasensya na ho." Masama ang tingin ng ginang kay Nara. "Lagi na lang pasensya. Tingnan mo ang ginawa mo sa mamanugangin ko. Baka nga kagabi mo pa tong gustong gawin kasi hindi mo matanggap na may mahal ng ibang anak ko." Napatayo na si Malakay sa upuan. Sasabat na sana siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumigaw si Nara. "Oo, umasa ako eh. Pinaasa ako ng anak ninyo." Natahimik ang buong eatery, pati ang mga estudyante sa likod napatingin. Humihingal si Nara at namumula ang mukha. "Umaasa ako sa sinabi mo," sigaw nito kay Eric. "Nababalik ka. Na ako ang gusto mo. Na maghihintay lang ako." Hindi makagalaw si Eric. "Pero pinahiya mo lang ako. Binigay ko lahat sa'yo." Nanginginig na ang boses ni Nara ngayon. Hindi mo man lang masabing wala na. Hinayaan mo akong magmukhang engot sa harap ng lahat." Tahimik ang lahat. Maging si Malakay, hindi agad nakagalaw. Kasi alam niya na yon ang Nara na kilala niya. Ang Nara na palaban at hindi nagpapatalo. "Tumigil ka!" sigaw ni Aling Celia. At bago pa makaiwas si Nara, umalingaw-ngaw ang sampal dito. Napasinghap ang mga tao. Namula naman agad ang pisngi ni Nara. "Makapal ang mukha mo!" sigaw ni Aling Celia. "Sinisira mo ang relasyon ng anak ko. Ano ka ba para umasa? Hindi ka bagay sa anak kong mataas ang pinag-aralan. Malandi kang babae ka." Humigpit ang kamao ni Malakay. Hindi niya na napigilan. "Enough!" Napalingon ang lahat sa kanya. Ngunit huli na. Tumakbo na si Nara palabas. Hindi na siya nag-isip. Iniwan niya ang plato. Iniwan ang tingin ng lahat. Sumunod siya sa dalaga. "Nara,
Hindi ito lumingon, patakbo itong dumaan sa kalsada, papunta sa likod ng paaralan, sa daang papalapit sa palayan. Habang tumatakbo, pinupunasan nito ang luha ngunit lalo lang dumadami. Nara, sandali! Tawag ni Malakay. Bigla itong huminto sa gilid ng malaking puno. Huminga ng malalim at doon tuluyang napaupo habang umiiyak. Hindi siya sanay na umiiyak ang babae. Mas lalong hindi siya sanay na may pakialam siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nara, Umalis ka na? Hikbi nito. Ayoko may makakita sa akin. Garo, please. Pero sa halip na sumunod, hinila niya patayo si Nara at niyakap ng mahigpit. Saglit itong nanigas sa bisig niya. Pagkatapos ay lalo pang napaiyak ng malakas. Naramdaman niya ang paghawak nito sa likod ng damit niya na para bang siya lang ang natitirang masasandalan. Ang utu-utu ko, umiiyak niyang sabi. Ang utu-utu ko talaga. Oo, walang label sa amin ni Eric. Oo, hindi kami. Kaso ano bang gusto niyang isipin ko? Sa kanya ko lang naman binigay ang sarili ko. Gusto ko siya kaya pinagbibigyan ko siya. High school pa lang kami, ganun na siya. Kahit pakiramdam ko, ginawa niya lang akong parausan. Ano? Agad niya itong inihiwalay sa kanya. Anong sinabi mo? Bigla itong nahiya. Mahal ko kasi. Mahal ko kaya pumayag ako na ganun. Napapikit si Malakay. Parang bigla siyang na-stress sa mga nalaman tungkol kay Nara. Talagang sinasalaysay na sa kanya ang lahat. Pero alam mo, pinunasan nito ang mga luha. Tama ka eh. Mas maganda nga na umalis na lang ako dito. Aalis na lang ako. Wala namang rumerespeto sa akin dito. Akala kasi nila malandi ako. Kay Eric lang naman ako malandi. Yung chismis sa akin ng mga tao dito hindi naman totoo. Kami lang din talaga ni Lea ang nagpakalat noon. Yung nahuli sa tindahan nung gabi. Si Lea at yung asawa niya ngayon. Nagpanggap lang ako. High school pa lang kasi kami. Kapag nalaman yun ng tatay niya, baka mapatay ang best friend ko. Kaya ako na lang ang sumalo ng kahiyang yun. Pero hindi naman talaga ako malandi. Kumunot na naman ang noo ni Malakay. Mas lalo niyang naiintindihan ang ugali at pagkatao ni Nara. At mas lalo niya itong hinahangaan. Gusto mong gumante? Biglang tanong ni Malakay. Kumunot ang noo nito. Anong gante? Ano, drama lang? Hindi ako mapaghiganting klase ng tao. Hayaan mo na lang yun. Pigil siyang napangisi. Mabait si Nara, pero siya, hindi. Parang mas kating-kati pa siyang makaganti para rito. Ginawa ka nilang utu-uto. Hindi dapat hinahayaan ng mga ganong bagay. Giit pa ni Malakay. Sige nga, paano ka gaganti? Wag na. Bulalas pa nito at nagpatuloy na sa paglalakad. Ang gagawin ko na lang, magpapakalayo-layo. Ayoko na rito. Saka nakabawi na rin naman ako siguro sa utang na loob ko. Ayoko mabuhay sa galit. At gusto ko na... Teka! Muli itong napalingon sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Malakay. Nagtataka sa pagharap muli ng dalaga. Napansin niyang nasa baba niya ang mga mata nito. Teka, yung nunal mong mukhang kulangot. Bakit? Humalukip-kip si Nara. Hindi ba nasa kanan yan palagi? Bakit nasa kaliwa na ngayon? Wala namang problema sa kanya kung mabuko ni Nara. Pero parang nakakatawang mabubuko lang siya dahil sa peki niyang nunal na tinatawag nitong kulangot. Baka namamalikmata ka lang. Pigil ang tawang sabi ni Malakay. Ngumuso ito at parang inaalala pa. Hindi eh. Tanda ko talaga. Sa kanan yan. Pero sige na nga. Baka namalikmata lang ako. Nunal mo naman yan. Imposibleng lumipat yan sa kabila, 'di ba? Tumawa siya ng walang tunog nang tumalikod ulit ang dalaga. Nagpatuloy ito sa paglalakad kaya sumunod na rin siya. Nararamdaman niyang kalmado na si Nara dahil madaldal na ulit.
Baka lumipat na lang din ako ng Maynila, saad ni Nara. Doon ako maghahanap ng trabaho, magpapatulong ako kay Leia. Total may utang siya sa akin. Sa tingin mo, ano kaya magiging trabaho at buhay ko ron? Hindi kasi ako sanay mamuhay sa syudad. Sa tingin ko, magiging asawa ka ng mayamang CEO na gwapo, matangkad, mabango, at sobrang galing sa lahat ng bagay. Napangiti ng malawak si Nara. Mukhang iniisip na biro lang ang sinasabi niya. Sa tingin mo, ganon? Sa bagay, ang ganda ko rin kasi. Baka tululaway na sa akin kaya pinakasalan na agad ako. Magiging buhay reyna ako ron. Tapos, huyo lahat sa akin ng mga tao dito, no? Tumango si Malakay at tumawa. You'll be his great wife. Humalakhak na lang din si Nara. Sige, tulungan mo na lang akong mag-ilusyon. Gumagaan ang loob ko. Napangiti siya rito. Hindi nito alam na may plano ng nabubuo sa kanyang isipan. Kung magpakasal na lang tayo. Biglang tanong ni Malakay. Natigilan ito sa paglalakad at nagkatinginan silang dalawa. Para bang iniisip nito na isa lang siyang baliw na lalaki. Bakit gusto mo akong pakasalan? Tanong nito sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Pakasalan mo ko para makaganti ka. Kumunot ang noo nito. Si Malakay naman parang matatawa na. Kapag tinanggap siya nito at pinakasalan habang pangit siya, paninindigan niya ito hanggang dulo. Mukhang hindi rin naman masamang maging asawa si Nara. Ngumuso ito at mukhang papayag na sa kabaliwan niya. Paano gaganti? Hindi ba parang nag-downgrade naman ako? So, pangit ako? Natatawang tanong ni Malakay. Oo, pero hindi naman din talaga ako tumitingin sa itsura. Okay ka naman, mabait ka rin. Nakikinig ka sa akin palagi kahit na walang kwenta pang mga dinadaldal ko. Gusto kong magkaroon ng malaking pamilya. Kapag naging asawa ba kita, aalagaan at mamahalin mo ba ako? Kasi ako, naniniwala naman ako na basta pinili mo ang isang tao, susunod na lahat ng yon. Agad siyang napangiti. Matatanda na tayo. At gusto ko rin yan. So ano, pumapayag ka na? Sinapo ni Nara ang mukha at saglit nang natulala. Kabaliwan ba to kung papayag ako? Oo, napahalakhak si Malakay. Pero isang bagay ang sinisigurado ko na kapag pinakasalan mo ko, magiging okay ang lahat. Kabaliwan naman talaga. Pero naniniwala siya na sa ilang buwan nilang magkasama, naging malapit na sila sa isa't isa. At sapat na yon para magtiwala sa kanya si Nara. At kung hindi pa sapat, kaya niya namang maghintay kahit kasal na sila. Kung ganon, sige, ikaw nang bahala sa buhay ko. Matamis itong napangiti at hinawakan ang kamay niya. Matangos naman ang ilong mo. Okay na yan. Sana yan ang manahin ng anak natin. Malakas siyang tumawa. Oo, sana magmana lahat ng anak natin para maganda at gwapo. Ano nga palang trabaho mo? Bigla nitong tanong na para bang yun lang ang unang beses na nag-alala ito. Aaminin ko, tinanggap ko ang proposal mo kasi medyo nakilala na naman kita. Komportable rin ako sa'yo. Pero syempre, dapat may trabaho ka. Hindi pwedeng maghirap tayong dalawa. Kawawa naman ang magiging mga anak natin. Don't worry, I'll work hard. Magtiwala ka lang. Saka hindi kita mamadaliin. Kahit ikasal tayo, pace mo ang susundin natin hanggang maging komportable ka. Napangiti agad si Nara ng matamis. Talaga? Ibig sabihin, hahayaan mo muna akong ma-inlove sa'yo? Liligawan mo ako ng maayos ha? Gusto ko ma-effort. Hindi ko pa kasi nararanasang maligawan. Humalakhak na lang si Malakay sa simpleng request na yon. Of course, araw-araw manliligaw ako. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero kung babalik siya sa dating buhay, gusto niyang dala niya ang piniling desisyon. At walang iba, kundi si Nara. Okay na tong dress ko? Tanong ni Nara nang nasa City Hall na sila. Ganda ba? Maganda ka naman palagi. Nakangiting sabi ni Malakay. Tumawa na lang si Nara. Siya nga pala.
Kanino mo pinaayos ang mga papeles natin? Hindi ba dapat tayo ang mag-aayos nun? Sa mga tauhan ko. Napalingon agad si Nara. Wow! May tauhan ka? Ikaw, hindi mo sinasabi sa akin ang negosyo mo. Sabi mo lang sa akin kagabi, may negosyo ka sa Maynila. Ano bang negosyo yon? Grocery store? Talyer? Pwesto sa palengke? Hinawakan niya ang kamay nito. Malapit sa grocery store. Saka marami akong negosyong pinamamahalaan. Napangiti ito ulit. Sabagay. Kahit hindi ko alam, halata naman sa mga damit mo, mga branded. Katulad ka siguro nung mayaman sa amin. Madami rin yung negosyo sa amin. Sa palengke, may bigasan, pwesto sa gulayan, saka hardware. Ibig sabihin, okay ka naman pala. Mabubuhay mo kami ng mga magiging anak natin, no? Okay lang ba sa'yo na ulirang housewife ako? Huwag kang mag-alala. Lagi kitang ipagluluto. Imamassage din kita. Wala siyang ibang ginawa, kundi ang makinig ng makinig kay Nara. Parang kahit maghapon na boses lang nito ang kanyang marinig, hindi kailanman maiirita si Malakay. Gustong-gusto niya ang mga simple nitong pangarap. Maya-maya'y nag-start na ang kasal nila. Napapatingin siya kay Nara. Nakangiti ito ng malawak. Alam niyang nasasaktan pa rin ito sa ginawa ni Eric. Pero nagtitiwala ito sa kanya, kaya aalisin niya yon. Pasasayahin at aalagaan si Nara gaya ng gusto nito. Oh, Malakay Garo Valencia palang buong pangalan mo? Tanong ni Nara nang mabasa ang pangalan niya. Ang ganda naman ng pangalan mo. Saka kaapelido mo yung Valencia Group kung saan nagtatrabaho si Eric na pangit. Bahagyang natawa si Malakay. Pangit na siya sa'yo. Oo, asawa ko na lang ang gwapo. Pinakita pa ni Nara ang singsing. Mula ngayon, asawa ko na lang ang gwapo. Oh, akala ko ba pangit ako? Tumawa si Nara at kumapit sa braso niya. Okay lang yan. Love is blind. Saka araw-araw na kitang makikita. Kaya masasanay din ako sa'yo. Tawang-tawa siya sa mga dahilan nito. Gayunpaman, ganoon din naman ang nararamdaman ni Malakay. Unti-unti na rin siyang nasasanay kay Nara, kaya mas lalo siyang nahuhulog. Sa unang gabi nila sa kama, walang nangyari sa kanila. Hindi pa rin siya nagtatanggal ng disguise. Balak niya na lang itong sorpresahin kapag nasa Maynila na sila. Bumiyahe sila papuntang Maynila. Nakasakay lang sila sa bus para hindi magtaka ang asawa niya. Bale, iiwan mo muna ako sa bahay ng kaibigan ko kasi aayusin mo muna ang titirhan natin? Tanong ni Nara. Tumango agad si Malakay. Oo, ayusin ko muna. Tatawagan na lang kita kapag okay na. Ngumuso ang kanyang asawa. Palagi mo akong i-update ha? Mamaya, hindi ka na magparamdam. Tumawa na naman siya. Anong hindi magpaparamdam? Nakatali na ako sa'yo. Hindi naman pwedeng basta na lamang bumalik si Malakay. Matagal siyang nawala, kaya marami siyang dapat ayusin. At gusto niya, medyo maayos na, dahil baka iwan pa siya ni Nara kapag hindi niya naayos. Naisipan mo pang magpakita? Gigil na bulalas ni Don Emilio. San ka nagtago at hindi kita mapahanap? Ilang investigator nang kinuha ko para lang mahanap ka. Ganyan mo ba talaga kaayaw na magpakasal kay Clarice? Ngumisi lang si Malakay para mas lalo itong mainis. Hindi niyo talaga ako makikita. Natatawa na lang siya sa mga pinagagawa niya. Paano pa kaya kapag nalaman ng lolo niya na umuwi siyang may asawa na? Pero at least, I came back, right? Don't worry, ayusin ko na at babalik na ako sa company. Nakangiting sabi ni Malakay. Napagod ka siguro, lolo. Parang napapanot ka na. Mas lalo itong nagalit. Malakay, hindi ako nakikipagtawanan dito. Anong nangyari sa'yo sa loob ng ilang buwan na nawala ka? Tumawa pa ulit si Malakay at pakumpas-kumpas na umalis sa harap ng matanda. Hindi niya man sagutin, alam niyang malalaman agad nito. Kaya pinagtitripan niya muna. Dahil sa wakas, may nasira siyang plano ng kanyang lolo. Kinabukasan, bumalik na siya sa company. Sobra siyang naging abala. Naging abala siya sa mga naiwang trabaho. Kaya nang sumapit ang gabi, yon at nagtatampo na ang maganda niyang asawa.
Ano? Kailan mo ako susunduin dito? Nasaan ka ba't pupuntahan kita? Kulangot ka? Bulalas ni Nara. Tawang-tawa siya sa reaksyon nito. I'm sorry baby. Bukas makikita mo na ako. Ipapasundo kita. Ipapakilala na rin kita sa lahat. Nahimigan niya ang saya sa boses ni Nara. Okay, hihintayin kita ah. Bukas ha? Kapag hindi ka tumupad, magtatago ako. Hindi mo na talaga ako makikita. Napakagatlabi si Malakay. Parang ayaw niyang mangyari yon. Yun pa nga lang na hindi niya nakikita ng ilang araw ang asawa. Miss na miss niya na kaagad. Kinabukasan, naghanda na para sa anniversary ng kumpanya. Balak niyang ipakilala na rin ang asawa niya sa party. Siguradong nandoon si Eric at ang girlfriend nito. Minsan gusto niya nalang patalsikin ang mga ito sa trabaho. Pero masyado yung unfair, kaya ang asawa niya na lang ang iaangat niya. Para naman mamatay sa inggit ang mga ito. Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Malakay kay Tomas. Sumagot naman ito. On the way na po. Mukhang nagtatakang araw po siya at ayaw sumama ng una. Mahina siyang tumawa. Ang cute ng asawa ko, no? Tumagilid ang mukha ni Tomas at bahagyang nagulat. Sir? Mas lalo siyang tumawa. What? Bahagya itong napangiti. Hindi ko po alam kung saan kayo pumunta sa loob ng ilang buwan. Pero masaya po akong makita kayong tumatawa at ngumingiti ngayon. Nanatili lang ang saya sa kanyang mukha. Thank you sa pagtsatsaga sa akin ng ilang taon, Tomas. Siguro nakahanap lang ako ng rason ngayon para sumaya. Maya-maya ay may kumatok na sa pinto. May nagbukas at napangiti siya nang pumasok ang asawa niya. Nakasuot ito ng kulay pula na evening gown. Sobrang nakaayos at sobrang ganda. Miss, saan mo ka dinala? Tanong pa nito at napakamot sa pisngi. Nara baby, come here. Malambing na sabi ni Malakay. Paglingon nito, bahagya itong nagulat nang makita siya. Ikaw? Teka, sabi sa asawa ko ako dadalhin. Nasaan ang asawa ko? Naglakad siya papalapit. Nandito. Hindi mo ba ako nakikilala? Napaurong pa si Nara. Paanong hindi kita makikilala? Ikaw yung lalaking bastos at ang sama ng ugali. I'm sorry. Hindi pa kita nakikilala. Can you forgive your husband? Kumunot ang noon nito. Ano pinagsasasabi mo? Nasaan ang asawa ko? Umalis ka nga. Pero hinawakan ni Malakay ang baywang ni Nara. But I'm your husband and you're my wife. Ako to, Mrs. Valencia. The real Malakay Garo Valencia. Umawang ang bibig ni Nara at tiningnan siya sa mga mata. Seryoso ka ba? Kaamoy mo? Saka pareho kayo ng mga mata. Ikaw yon? Nasaan ang nunal mong mukhang kulangot? Saka bakit ang puti mo? Mahina siyang tumawa. I'm sorry. Nakadisguise lang ako para hindi mahanap ni Lolo. Nagsinungaling ako. But I can assure you na naging totoo pa rin ako. Mapapatawad mo ba ang asawa mo? Bigla nitong hinampas ang dibdib niya at gulat na gulat pa rin. Baliw ka? Ang pogi mo pala? Saka, hindi ba ikaw ang may-ari nito? Ibig sabihin, sobrang yaman ka? Hala, bakit ako ang pinakasalan mo? Kasi ikaw ang nagustuhan ko. Balik niyang tanong dito. Ngumuso ito pero maya-maya'y natawa na rin. So, hindi pala joke yung sinabi mong magiging asawa ko ng CEO? Hinaplos niya ang mukha nito pababa sa braso hanggang sa kamay. Wala naman akong sinabing joke yun. Kaya halika na. Kailangan na tayo sa party. Tumayo ka bilang asawa ko at magiging okay lang ang lahat. Makakaganti ka na rin. Nandun si Eric na pangit. Umismid naman agad si Nara. Ayoko ng ganti-ganti na yan. Pero sige, magyayabang ako. Pinikot kasi ako ng mayamang CEO. Natatawa niya na lang itong sinabayang maglakad. Pagbukas ng pinto ng hall, napatingin ang lahat sa kanila. Humigpit ang hawak ni Nara sa braso niya, pero nginitian niya lang ito. Nakita ko si Eric na pangit. Gulat na gulat siya. Bulong ng kanyang asawa. Alam niyang hindi lang si Eric ang nagulat. Maging ang lahat at ang lolo niyang napanot na sa stress sa kanya. Everyone,
I'd like you to meet my wife. This is Nara. Nakangiting pakilala ni Malakay. Humakbang ang lolo niya at seryoso siyang tiningnan. Talagang nakipag-unahan ka. Of course. Mayabang siyang tumingin sa kanyang lolo. At hindi ako nagsisisi kasi masaya ako sa pinili ko. Kung ganon, Napabuntong hininga si Don Emilio. tumatanggap ako ng pagkatalo. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng naging aksidente ng kanyang mga magulang, muli niyang nginitian si Don Emilio. Sa wakas, tuluyan na nitong tinanggap na hindi lahat ng nasa paligid nito ay makokontrol nito. Muli siyang napatingin kay Nara. Mahina siyang tumawa nang kumaway ito sa mga kamera na parang artista. Hinayaan niya na lang dahil ganoon naman talaga ito. Nasabi ko na ba sa'yo? Mahinang bulong ni Malakay. Sa tingin ko, mahal na kita. Napasinghap ito at tumingin sa kanya. Hala, same. Kasi ang bilis ko makamove on kay Eric na pangit. I love you na rin kahit nung alam kong pangit ka pa. Muli siyang natawa at mas lalo itong hinawakan sa kamay. Nasasabik na si Malakay sa magiging buhay nila bilang mag-asawa. At alam niyang wala siyang pagsisisihan doon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan sa buhay. May mga multo ng nakaraan na hindi matakasan. May mga positibong ugali at kakayahang ngumiti sa gitna ng sakit. Gayunpaman, tandaan din sana natin na gawin nating lakas yon para sa ating mga sarili kahit hindi nakikita ng iba. Muli, ako po si Ate Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.